Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Narito na naman po ang ating programang Usap-usapan, kung saan mapapakinggan po ninyo at mapapanood ang ating mga latest na usap-usapan dito sa ating bansa. Siyempre, ito pa rin po si Bea Gaza de Guzman ang inyong makakasama sa programa ngayong araw. At live niyo po kaming napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. I-type niyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan na rin po tayo sa online radio o ang audio streaming na tinatawag. I-download nyo lamang po ang PBS Evox Receiver app. Para po sa mga Android users ay pwede po itong ma-download sa inyong Google Play Store at sa mga iPhone users naman ay sa App Store. At syempre, maglalambing na rin kami sa inyo. Pwede po paki-like and share na rin po at manood na rin po kayo sa episode ngayong araw ng ating palatuntunang Usap-usapan. At sa araw na ito ay meron po tayong mga panauhin sa palatuntunan. Sa unang bahagi makakasama po natin si Dr. Mary Jean P. Loreche, Chairperson at Executive Officer po ng National Commission of Senior Citizens o NCSC upang talakayin po itong pagpapalakas o programa na tumutulong sa pagpapalakas ng kamalayan patungkol po sa mga kalimitang sakit ng ating Filipino elderly kagaya ng Alzheimer's disease, dementia at stroke. Sa ikalawang bahagi naman po ng ating palatuntunan, makakasama naman natin si Father Erwin Boc Arendia, ang chaplain po at formation head ng Philippine Jesuit Prison Service, upang pag-usapan naman po ang kanilang very interesting na project, Espresso Coffee Cart Project. At papasimula ng ating talakayan, eto muna, trivia muna tayo. Sa tala ng World Health Organization o WHO, pang-11 ang demensya sa pangunahing dahilan kung bakit namumuhay ang mga tao na mayroong disability. Sa katunayan, kinokonsidera itong health priority. Sa pagtataya rin ng WHO, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga Pilipinong may demensya sa 1,159,000 sa taong 2050. Sa Asia, inaasahang aakyat ang bilang ng mayroong demensya mula 13.7 milyon noong 2005 hanggang sa 64.6 milyon sa taong 2050. At good news po, mayroong ahensya ang pamahalaan na nakatutok sa pagtulong sa ating mga Filipino elderly na mas maging aware sa sakit na ito. At kasama natin live via Zoom si Dr. Mary Jean Loreche, ang chairperson po at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens o NCSC para naman po talakayin ang programa hinggil sa pagpapalawig ng kamalayan sa mga sakit na kalimitang nararanasan ng ating mga Filipino elderly. Magandang araw po, Doc Jean, at welcome po sa Usap-usapan. Hi, Bea. Magandang araw din sa iyo. At maraming salamat, kami ay naanyayahan upang may parating sa ating mga nakatatanda ano ang mga programang meron ang ating komisyon. Ayan, maraming salamat po, Doc Jean, at kahit Saturday ay kami po ay inyong pinagbigyan. Appreciate po namin. Baka day off po ni Doc Jean ngayon, pero alang-alang sa serbisyo publiko. Talagang pinaglaanan tayo ng oras. Ngayon, ito po, Doc Jean, ano po ba itong program ng NCSC na nakasentro nga po dito sa pagpapalaganap ng awareness hinggil sa mga sakit tulad ng Alzheimer's, dementia, at maging yung stroke po, Doc? Yeah, maganda yung iyong mga katanungan, Bea.
tandaan po natin na yung ating mga nakatatanda, dahil nagkakaedad naman yan So nagkakaproblema din tayo, parang tinatawag natin cognitive impairments. Minsan nakakalimutan natin, Bea, at ng ating mga nakatatanda, na yung pagiging makalimutin pala ay, although it is part of normal aging, pero pag sumusobra na ito, baka posibleng mayroon problema, no? Kaya yan, ay nakasentro tayo ngayon dyan, at tayo nakipag-ugnayan muna sa mga espesyalista. Meron tayong ugnayan with the Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Bago lang, no? Kamakailan lang tayo ay nakipagpulong kila Dr. Alvin Sanina at kay Dr. Michelle Anlacan upang mapagpatibay natin paano ba pwedeng magkaroon ng ugnayan ang komisyon, isang government agency na nangangasiwa para sa mga nakatatanda, at sila namang mga grupo ng doctors at iba't ibang field, no? O kaya naman merong nurses, merong paramedical, at meron pa silang mga pasyente at families na kasama sa kanilang grupo. Okay. So maganda po itong programang ito. Talagang pati po yung mga stakeholders, no? Hindi lamang po yung NCSC, maging yung mga doctors po. Tapos yung mga families po na sumusuporta naman po sa family member nila na merong sakit na Alzheimer. Doc, ito po ang tanong natin. Ano po ba, kasi nalilito din ako sa ating mga tagapakinig, marahil tanong din nila ito. Ano po ba yung pagkakaiba muna ng Alzheimer's at dementia, Doc? Ang dementia kasi is the umbrella term. Parang Okay. pinakabuod at pangalan niya talaga kung saan nasasakupan ang iba't ibang cognitive impairment disorders. Ibig sabihin noon, may problema tayo sa ating memory, may problema tayo sa pagtanda natin, kung ano yung mga bagay na ginawa natin o kaya nabasa natin. So memory ang problem noon. Ang Alzheimer's ay iisa lang under dementia. Meron pang Okay. ibang mga sakit na that will fall under dementia. Ibig sabihin po ay meron kasing mga risk factors yan So, Okay. pag sinabi mong risk factors, ako ba ay posibleng magkaroon ng dementia o kaya Alzheimer's? O ako ba ay, kung sakaling may kamag-anak akong meron yan, posible kaya ako magkaroon noon? Ano kaya ang mga sakit na po pwedeng maging dahilan at siya ay magkaroon ng problema at maapektuhan yung aking memory o yung aking pag-iisip. So yan yung ating distinction na yan, ano? So Alzheimer's is just one of those cognitive impairment disorders under an umbrella, pangalan niya ay dementia. Ayun. So, yan, malinaw na po. Bali, ang umbrella term natin ay dementia. Isang term na sumasakop sa cognitive impairment na maaaring maranasan ng ating mga elderlies. At sa ilalim ng dementia ay yung Alzheimer. So, very particular to kasi sabi ni Doc ay meron tong mga risk factors. Ngayon, Doc, paano naman po natin malalaman yung o ma-detect ng maaga yung sintomas or mga senyales na ang isang elderly po ay mayroong Alzheimer's? Una, siguro, malaman natin, ano kaya ang mga kadahilanan na magkaka-develop ikaw ng Alzheimer's? So, una sa lahat, kung merong problema, hindi kontrolado ang iyong blood pressure, isa yan. So, may mga sakit, chronic diseases na pwedeng maging sanhi na yan ay maapektuhan. Tandaan natin na yung ating mga utak ay nangangailangan ng daloy ng dugo na tama. So kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak na sobrang-sobra, o kaya naman ikaw ay nauntog yung ulo mo na sobrang lakas, traumatic brain injuries, pwede kasi yun. So yan ay mga risk factors. Kagaya niyan, kung may family history, meron ikang nanay or yung tatay mo, tiyahin mo, tiyuhin, lolo or lola na meron yan, kailangan ikaw ay mag-isip na baka ako din. Kasi it can also come in as a family, as transmitted via genes. Pero bihira yung mga ganyan. Karamihan yan ay ang mga risk factors ay more or less yung mga sakit na hindi natin nakokontrol. So yan. Ayun. So, paano natin malalaman na meron tayo niyan? Una sa lahat,
Ordinary nga naman na pag ikaw ay nagkakaedad, kagaya ko minsan, Bea, nakaligtaan ko, isinara ko ba yung pintuan ng Oo aking nga. bahay? Naiwan ko yung susi ng kotse ko, katawa-tawa yun, hindi ko alam saan hagilapin yung aking sasakyan dahil hindi ko alam sa 4th floor ba ako pumarada o kaya sa 2nd floor. Opo. So may mga bagay na ganyan. O kaya naiwan ko yung wallet ko, saan ko kaya naiwan yon? Opo. Pagka yan ay bihira mangyari, at yan ay minsanan lang, po pwedeng sabihin natin na kaparte lang yan siya ng ating pag-akyat ng ating edad. Pero kung araw-araw na ginawa ng Diyos, pati pangalan mo nakalimutan mo. Opo. O kaya naman, nakalimutan mo din kung saan ikaw uuwi. Nakalimutan mo, ano kaya yung gamot na iniinom ko? Yung mga ganyan na bagay. Minsan nakakalimutan niya ang petsa at araw. Nakakalimutan niya sino yung mga kasama ko sa bahay. So yan, posible yan na ay meron ikaw Alzheimer's o kaya nagde-develop ikaw ng dementia. So mahalaga yung mga bagay na ganyan, Bea. Pero meron pa tayong tinatawag na hindi lang yun impairment ng kanyang pag-iisip or pagtanda. Meron tayong tinatawag na dahil nagkakaroon siya ng confusion, nahihirapan siya, hindi niya rin mawari sa sarili niya. So minsan merong violence, o kaya naman confusion, depression, o kaya naman nagiging may initin yung ulo, irritable ikaw, at minsan pa nagwawala yan. So yung mga bagay na ganyan, mahalaga nating maintindihan paano natin ngayon aalagaan yung ating mga kasama sa na mga mahal natin sa buhay kung merong mga ganyang sintomas. Oo nga. Paano ba? Medyo ma-challenging ito, no? Opo. Nako, eto po, kasi nabanggit nyo na po yung sintomas or yung parang senyales kung paano natin malalaman na posibleng nagde-develop na yung Alzheimer's or dementia. Ngayon, gusto rin po naming malaman kung ilang Filipino elderly po yung affected ng ganitong sakit. And also siguro, parang trivia na rin sa ating mga tagapakinig kung ilan po ba yung senior citizens o Filipino elderly sa ating bansa. According sa ating mga kaibigan sa Alzheimer's Disease Association of the Philippines, meron silang projection At yung binanggit mo kanina, tugma yun Okay. Meron tayong tinatawag na 1.7 million older adults, no? Who may be suffering from dementia or Alzheimer's. That is projected for 2030. Ibig sabihin, sa ngayon, umaakyat na yung numbers natin. Oo nga Hindi lang po. natin masyadong makuha ang specific datos kasi kailangan silang magpatingin para maitala natin kung heto nga ba sila ay kasama doon sa populasyon na may problema at nagkakaroon ng cognitive impairment. Pero ang projection talaga, 1.7 million Filipinos. At meron pang tinatalaga na pagdating ng 2050 ay aabot ng 2.2 million yan sila. So ang ibig sabihin nito, Bea, ay hindi ibig sabihin na 1.7 million, 2.2 million, ay maliit ito na numero. Malaki ito. Yes. Alam mo kung bakit. Yung kaniyang effect sa family at yung effect niya sa ating lipunan at communities, mahalaga nating mapaghandaan yan. Kung meron na tayong tinatawag na affected and diagnosed na mga patients na merong Alzheimer's or dementia. Opo, kasi nabalitaan din natin, kailan ba yun? Dati na i-guest na rin natin sa usap-usapan yung POPCOM, yung Commission on Population, at nabanggit po nila na unti-unti na po ang Pilipinas ay nagkakaroon na ng aging population, At yun nga, nailatag nga natin itong kahalagahan kung bakit kung bakit kailangan na maging priority po itong pangangalaga sa ating mga senior citizens, lalo na po yung mga nagde-develop po ng Filipino elderly na diseases, Ngayon, dakuhan naman po natin, Doc Jean, kasi syempre, hindi lang naman po ang focus natin dito, yung alamin kung ilan po yung Filipino senior citizens natin at kung ano po yung mga sakit na kanilang nararanasan. Gusto naman din po natin malaman yung mga ginagawa naman po
ng ng inyo pong agency, ang National Commission of Senior Citizens, para naman po sa mga Filipino elderly natin. Kasi ang gaganda po ng mga projects niyo, Doc Jean. Kahapon nga nakita ko may Digital National Senior Citizen ID na, no? Napaka-exciting po ng mga bagong programs na ito. So yun, pwede nyo po bang ibahagi sa amin itong program para sa mga Filipino elderlies na may Alzheimer's, dementia, and other elderly po na diseases, Doc? Alam mo, Bea, maganda yung tanong mo na yan. Kasi dati, hindi natin pinapansin na tumatanda pala ang Pilipinas. Mm-mm. Kasi nga, ang pakaakala natin, naku, very prolific yung mga pamilya, ang Yes. daming mga anak, maraming kabataan. Subalit, ito ay katotohanan ha. Meron tayong 12 million na older person sa buong Pilipinas. Mm-mm. At sabi nga dyan ay 7.5% to 8.3% ng total population ng Pilipinas na Pilipino ay nakatatanda, 60 and beyond. So tama po, at sundan ko yung sinabi po ng Commission on Population Development. Sila yung POPCOM dati Mm-mm. at yung kanila pong USEC, sila USEC Persales, at lahat po ng kanilang mga kasamahan dyan. Meron tayong ugnayan sa kanila upang magkaroon ng pagtutulungan. Ang problema nila ay population. Yes. Ang amin naman ay ang mga nakatatanda. Opo. So, kailangan pagtugtungin natin yan. Alam mo ba, siguro pag sila ay naging bisita mo, pwede mo silang tanungin, merong tinatawag na demographic dividend. Mhm. At mababa sa Pilipinas. Ibig sabihin noon, mas marami dapat para magkaroon ng magandang dividendo, mas marami dapat na yung working force natin ay mga kabataan pa. Mm-mm. At dapat ay sila ay nagbibigay pa ng tulong para sa ating ekonomiya. So tayo sa komisyon, ang inaalagaan natin yung mga nakatatanda. So kung titingnan mo, Bea, dahil nga nakita ng ating pamahalaan na kailangan pala ng isang sektor na tututok dito. So ginawang batas at na-create ang komisyon, NCSC. At ito ay noong 2019. Okay. So nung ito ay nabuo, tayo ay naatasan ng 2 mandato. Una, polisiya, para masiguro natin na tayo makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at saka sa ating mga policy makers para sa mga batas, no? Mm-mm. At mga benefits na para sa ating mga nakatatanda. Subalit sa isang banda, kailangan tutukan yung pag-implement ng mga programa kagaya nitong para sa dementia awareness. Yes. So para dito sa ating wellness na programa for mental well-being, kasama natin ang iba't ibang mga medical specialty societies. Kasi sabi nga natin, kung ang ahensya lang, hindi namin kakayanin. Mm-mm. At ang mga eksperto, kailangan namin sila onboarded. Yes. So tayo ay nagagalak na kasama natin ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines at magkakaroon tayo ng mga awareness, trainings at saka mga advocacy sa darating na Oktubre. Okay. Kasi ayaw ko sila galawin ngayong Setyembre at ito ay anniversary nila daw eh. Okay, busy ang sila, tatanda- ma'am. Opo, so kailangan sa Oktubre kasi para libreng-libre na sila na tututukan natin, ibaba natin sa pinakaibaba sa pamamagitan ng ating mga SC3Cs or ang ating community-based care centers for seniors. So magkakaroon tayo niyan sa Oktubre. Okay. Pangalawa, kasama natin ang Institute for Dementia Care Asia. So sila naman si Dr. Jackie Dominguez kasi meron silang isang sayaw. Alam mo ba, Bea? May Wow. sayaw sila na ang tawag Zumba ay ba yan, indak. ma'am? Oo, indak. Alam mo ba yung sayaw na yan ay nagtuturo sa ating mga utak, sa ating mga nakatatanda para sila ay hindi makalimot at matandaan nila yung kanilang ginagawa. So, we are partnering with all of these agencies. Kasama natin yung iba, no, nasa Philippine College of Geriatric Medicine. Meron din naman silang programa on wellness and mental well-being ng ating mga senior citizens. Gusto natin i-enhance yan. Kasama pa nga natin, Bea, dapat ang ating mga espesyalista na masiguro natin na yung depression,
yung anxiety, yung isolation, ma-address natin sa pamamagitan din ng iba't ibang programang inilulunsad natin. Kasi nga po, 'di ba, kapag tumatanda na, medyo nagiging melancholic na, no? Sabi nga nila, parang gusto rin naman natin silang i-empower. Ito pa, nabasa ko pa, yung isa po sa program nyo, Doc Jean, bigyan ng kabuhayan itong ating mga senior citizens. Pwede nyo po bang i-share sa atin ito? Kasi naniniwala nga tayo, Bea, na ang ating mga nakatatanda ay pag sila ay nag-retired, minsan sa bahay na lang. O kaya naman, wala nang ginagawa talaga. So gusto natin ma-empower sila. Una, not just for economic building, no? Kundi productivity nila, may psychological need yan, na yung feeling of belongingness, feeling of worth and self-worth, and then purpose-driven pa sila, at sila ay parte pa ng ating bayan. Kaya yung ating programa on livelihood, tinututukan din natin. So we have the wellness programs na holistic ang approach noon. May physical, may mental, may psychosocial. So lahat yan nandoon papasok. Yung ating livelihood, tina-target naman natin yung mga gusto pa na magtrabaho. Kung titingnan po natin, kami ay nakikipag-ugnayan sa Department of Tourism. Malapit na, no? Mga ka-Golden Heart, yung ating livelihood for tour guiding sa Intramuros. So gusto na natin yan pangunahan na magkakaroon tayo ng training. Kasi hindi ka naman pwedeng isa lang dyan na hindi mag-training. Opo. At ang ating Department of Tourism, ang siyang magte-train sa kanila. Pinag-uusapan natin ngayon yung sahod naman. So, kailangan namin ng partnership sa LGU kung nasaan yung mga lugar for tourism destinations kung saan natin madideploy yung ating mga nakatatanda. At tayo ay very fortunate at mauuna siya sa Intramuros under the LGU of Manila under the leadership of Mayor Isko Moreno. Ayun. So, meron din tayo sa Kidapawan. Heto, iba naman ito na programa for livelihood. Ito naman is more on fruit preservation, farming, ganyan. So, ang kasama naman natin dyan si TESDA. Kasama din natin ang Department of Agriculture, ang ating tinatawag na DTI, at saka iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tayo ay matulungan natin ang ating mga older persons na maging productive pa. Yan, ang dami palang partners, no? DOT, local government units, TESDA, DTI. Ngayon, nabanggit nyo rin lang itong livelihood for Filipino elderlies. Doc Jean, kasi sa isang interview nyo po na monitor ko, actually, nabanggit nyo po na kailangan may medical guidelines po pagdating sa pag-e-employ ng mga elderlies natin. Kasi syempre, gusto rin po natin silang i-protect. Ano ba yung kaya lang ng kanilang katawan? So, paano po ba itong guidelines na to? Meron na po bang framework? Bigyan nyo nga kami ng update, Doc Jean. Nako, maraming salamat, Bea. Isa sa aming napag-usapan nung tayo nagsimula with DOT ay kailangan namin ng medical guidelines. Kasi nga, very basic lang naman ang kailangan natin na sila ay pasama sa livelihood na yan. Una, able. Ibig sabihin, physically okay siya. Capable. Kaya niyang matuto ng panibagong hanap buhay, so to speak, or skills. Pangatlo ay willing. So, ibig sabihin, voluntaryo ka na gusto mong pumasok sa ganyan. Pero, naisip natin, dahil ako ay isang manggagamot, naisip ko, kailangan natin ng medical guidelines. Alam naman natin na meron na yan mga chronic illnesses, may hypertension, may diabetes, may arthritis, at kung ano-ano pa dyan. Subalit, gusto lang natin yung basic minimum requirement para masiguro natin na pag sila ay na-deploy ng 4 na oras sa araw na ito, ay kakayan nila yon. Pangalawa, mahalaga ang occupational safety para sigurado tayo na kung saan man sila mapupunta, siguradong protected din sila at protected din ang ahensya. Kaya may medical guidelines tayong ilalabas. Sa ngayon, meron tayong experts, panel of experts na gagawa niyan. So, hindi ang NCSC ang gagawa. Tayo ay nakipagtulungan sa University of the Philippines, Institute of Aging. Kasi sabi namin,
inyo yung specialty. Kailangan makakuha kayo ng mga panel of experts na kailangan tayo ay bumuo ng basic guidelines lang. So yan yung ating titingnan, Bea, at once na ready yan, ilalabas natin. Meantime, hindi kami makapaghintay na lumabas yun eh. Oo Kasi nga, it will kami take rin down po. 3 to 4 Inaabangan months. po namin yan. So, hindi namin hintayin yung 3 to 4 months para sa ating mga eksperto. So, gagawa tayo ng basic medical guidelines. Ayun. So, yan ay aming pag-uusapan sa darating na linggo sa ating mga iba't ibang mga consultants natin sa medical at tingnan natin kung baka pwede na patingnan lang muna sa isang government doctor, no, or geriatrician para lang yan muna ang magawa natin. Pangalawa, meron tayong partnership with SM Cares. Alam mo ba na excited ako kahapon at ang sabi sa akin ay gusto na may iilan na tayong mga SM malls na gusto nang simulan ang hiring sa ating mga older persons para sa 100 days to go before Christmas. So, sabi ko, teka lang, tingnan muna natin, gawa muna tayo ng guidelines, kahit man lang basic guidelines between SM and the Commission. Okay, ang dami pala nakalatag na mga parang yung expression ng ating mga millennials and Gen Z. Papunta pa lang tayo sa exciting part, Natutuwa naman ako dito. Ayan, at next week na pala pag-uusapan ng ating mga experts kasama po ng ating National Commission of Senior Citizens. Ito nga pong medical guidelines para yung focus naman po na occupational safety para sa ating Filipino elderlies. Doc Jean, eto pa, meron kaming tanong dito. Meron po kayong isinusulong o tinutulungan nyo pong ilabi itong National Dementia Plan. Ano po ba ito? Ano po yung nilalaman nito? At paano po makatutulong sa ating mga Filipino elderly? Alam mo, matagal na daw yung National Dementia Plan para sa Pilipinas. Subalit, hindi pa ito talagang usad at kailangan ito ng suporta ng komisyon. Sa kadahilanan nung kami ay nag-usap nila ni Dr. Sanina at ni Dr. Michelle Lanlacan, ay nabanggit nila yan, na yan talaga ang gusto nilang maisulong. Pag sinabi nating National Dementia Plan, para lang yung gumawa tayo ng Philippine Plan of Action for Senior Citizens. So ilalatag natin bawat taon, ano ba ang dapat natin gawin, papaano ba natin palalawigin ang awareness, meron ba tayong pondo nga kakailanganin, sino ang mga partners natin, ano kaya ang indicators natin na narating natin yung ating plano na yan. So yan ay aming hihimay-himayin sa aming pagkikitang muli ng ADAP or ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines at yan ay aming titingnan paano kaya ang komisyon makakatulong dito upang kami, dahil nasa policy making tayo at we are a national government agency directly under the office of the president, baka nga naman makatulong tayo. Kasi nga kami, trabaho din namin ang maglabi ang lumapit sa iba't ibang mambabatas at iba't ibang mga ahensya upang matulungan ang komisyon na i-propel lahat ng ating programa. Ayun, maganda. Gusto po talaga yung mga programs ninyo. Natutuwa po ako. Congratulations po. Ang dami nyo na rin pong na-launch. Nakita ko for the past so many weeks. Ang dami pong mga activities nitong National Commission of Senior Citizens. Nag-enjoy po ako sa ating talakayan pero we're running out of material time. Doc Jean, ito na lang po ang inyong last message or final message po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service Usap-Usapan. Maraming salamat, Bea, sa pagkakataon na ito na maiparating natin sa iyong mga tagapagsubaybay, lalong-lalo na hindi lang para sa mga nakatatanda, kundi yung mga kamag-anak, kapamilya na nagmamahal sa kanila. Kami po sa komisyon, sa NCSC, trabaho po namin yan, ang siguruhin na ang programa, polisiya, at mga fundings na kakailanganin, ipatupad yung ating mga programa para sa nakatatanda. Kami po yon at amin pong ina-assure sa ating mga kababayan na mga mahal nating seniors, kasi senior din naman ako, na dapat ay kailangan ayusin natin, ihanda natin ang ating mga sarili. Because there is a projection, Bea, that by 2050, for every 5 Filipinos, there's one senior citizen. At gusto natin
natin na hindi mabulagta at magulantang ang Pilipinas. Pangalawa, siguruhin natin na kayong mga kabataan ay nanaisin ninyong makarating sa aming kung saan kami nandito ngayon. And we are actually planning all these programs preparing for the young generation at hindi lang para sa aming henerasyon. Ayun, nakakatuwa naman po iyon. Maraming salamat po sa inyong oras, Doc Jean. At sa uulitin po, pag may mga bago kayong programa, naku, pwede po ba kayong maging guest ulit? Thank you so much po for your time, Doc Jean. Yan po si Dr. Mary Jane P. Loreche, ang Chairperson at Chief Executive po ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, at tinalakay niya po ang ating mga programa, ang gagandang programa para sa ating mga Filipino elderlies. Magbabalik po ang palatuntunang usap-usapan makalipas po ang ilang mga paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia, at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Usap-Usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. Patuloy niyo pa rin po kaming live na napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. At syempre po, napapakinggan rin tayo sa online radio. Meron na po tayong audio streaming. Kung gusto niyo pong mapakinggan ng Usap-Usapan, Radyo Pilipinas World Service sa inyong online radio or audio streaming, i-download nyo lamang po ang PBS Evox Receiver app. Para sa mga Android user, ay available po yan sa Google Play Store. At para naman po sa mga iPhone user, pwede po yan sa Apple Store. Narito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Kaya naman, sino po ba dito ang mga natutuwa sa mga inspiring stories? Siyempre yan ang laging tampok sa ikalawang bahagi ng Usap-Usapan. At sa ikalawang pagkakataon, pag-asa at bagong buhay, ito po yung mga temang madalas na sa isip natin kapag nakakarinig tayo ng kwento ng mga dating bilanggo na nakalaya na. Mahirap magsimulang muli lalo na kung may diskriminasyon at ginagamit ang nakaraan laban sa pagnanais na magbagong buhay. Saan nga ba huhugot ang ating mga espresso o ang gusto nilang term na gamitin dito? Persons Restored to Liberty o PRL ng lakas ng loob upang muling mamuhay ng matiwasay at maginhawa sa lipunan. Alamin natin kung paano ang Philippine Jesuit Prison Service ay nagbibigay ng pag-asa at bagong buhay sa ating mga ekspreso. Kasama natin live via Zoom si Father Erwin Boc Arandia, ang Chaplain at Formation Head ng Philippine Jesuit Prison Service. Magandang araw po at welcome po, Father Boc, sa Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service. Ay, nakamute po yata si Father. Discipline is the key. Okay, ayun. Medyo tayo. Ayan, narinig ko. Magandang araw po at maraming salamat po sa pagpapaulak sa aming imbitasyon, Father Boc. Kahit Saturday po, baka araw ng inyong pamamahinga o baka meron po kayo sanang mission. Thank you po sa inyong oras. Ito, napaka-inspiring kasi ng story na ito. Ang ating mga kausap-usapan ay gusto po talaga malaman ang tungkol dito. Kaya naman, Father Boc, ang una po nating katanungan ay paano po itong ekspreso? Ano po ba ito? At paano po ba ninyo ito nabuo na isip? Ano po nag-inspire sa inyong gawin ito, Father Boc? Alam niyo po, bunga po ito ng isang napakalaking pangangailangan ng ating mga kapatid na mga bagong laya mula sa bilangguan. At marami sa kanila, yun ang unang kinakaharap paglabas sa kulungan. Paano silang magsisimulang muli. Opo. Kaya po naisip po namin na akayin ang mga kapatid nating mga bagong laya. At ito pong ekspreso, ito po ay isang advocacy mobile coffee cart. So ang mga barista po, ang mga gumagawa ng kape, ay ang mga kapatid nating bagong laya. Ayun. At sila po ay bahagi ng isa pang mas malaking programa. Ito po yung aming Reintegration and Formation Program sa Philippine Jesuit Prison Service. Kasi po, hindi lamang pagbibigay ng hanap buhay ang mahalaga sa mga bagong laya. Ang mahalaga din po, maramdaman nila na sila ay pinaniniwalaan, sinusuportahan ng lipunan. At sila ay may kakayahan na magkaroon ng isang panibagong buhay na makabuluhan at may magandang ambag pa rin sila sa lipunan. Kaya po, bahagi ang ekspreso sa Formation and Reintegration Program na ibinabahagi namin sa mga bagong laya. Ayun.
napakagandang programa. Reintegration and Reformation Program para po sa mga ekspreso. At nako, siguro sa ating mga kausap-usapan, gusto niyo na po rin ninyong matry itong kanilang coffee, no? Kasi sabi ni Father Bok, sila talaga yung nag-prepare ng coffee. Sino mga mahilig magkape dyan? Yes, si Sir Milo. Naggaganon siya dito sa Master Control. Magdadala po kami sa inyo dyan one of these days. Nako, ayan, narinig mo, Sir Milo, may offer si Father, oh. Ngayon, Father Bo, kumusta naman po? Kasi sabi niyo, Reformation and Reintegration Program. So, kumusta naman po itong programang ito para po sa ating mga persons restored to liberty o PRL? Alam niyo po, nakakatuwa ang naging epekto ng programa sa unang batch. So ito po ay unang batch pa lamang po ng mga bagong laya na aming tinutulungan at sinasamahan. Okay. At bukod pa dun sa paggawa lang ng kape, meron po kaming mga iba't ibang activities para sa kanila. Sila po ay nagninilay, nagdadasal. Okay. Sila po ay may counseling, no? May group sessions po sila, mga psycho-spiritual activities para po magkaroon ng kabuuan ang kanilang loob at mapatibay ang kanilang loob. Marami po sa kanila naging masakit na bahagi ng buhay nila yung pagkakakulong. Marami pong nasira na mga relasyon at yung kanilang paniniwala sa kanilang sarili ay talagang nanghina dahil sa mga nangyari sa kanilang buhay. Kaya itong programa po namin, yun po yung nais namin na maibalik. Yung kanilang paninindigan na sila ay may karapatan at may kakayahan at may dignidad at sa pagbabagong buhay, sa pagsisimulang muli, kung sila ay magsusumikap at sila ay mag-aalay ng kanilang sarili para sa kanilang mga pamilya, maaari pa nilang matupad ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga sarili at para sa kanilang mga pamilya. Kaya po, napakahalaga nung itong programang ito para sa amin kasi nga, ang gusto po naming mapatunayan sa maraming tao, ang pagkakakulong po na natural, sila ay nagkasala sa lipunan, ngunit sila po ay may kakayahang magbago. At yung kanilang pangungulungan, at pagkatapos ng kanilang pangungulungan, ito na ngayon, makikita na natin na may pagbabagong nangyayari sa kanila. At ang hiling lang sa talaga namin ay mabigyan din sila ng pagkakataon muli ng maraming tao. Natanggapin din po sila. Ayun, speaking of second chances, no? Meron po kaming tanong dito kasi syempre sabi nyo na rin po, meron pong stigma. Kumbaga, parang minsan ang ating mga persons restored to liberty o PRL para merong stigma sa kanila at parang yung iba hindi naniniwala sa second chances. So, paano po natin malalaman kung ang isang tao, Father Bok, ay yung sinasabi nilang deserve ang second chance? Alam nyo po, nagsisimula po yan sa pag-amin ng pagkakamali at pagkukulang. Ang mga kapatid po nating mga preso, mahalagang proseso sa kanila pag sila ay nasa loob ng kulungan, ang kilalanin kung ano ang nagawa nilang mali. Kasi yun po ang nagiging unang hakbang para magkaroon ng pagbabago. At pag ito ay kilalanin na nila, hihingi sila ng tulong, ng paggabay, ng suporta, para maiayos kung ano yung baluktot sa kanilang buhay. Opo. Kaya po napakahalaga din na mayroong komunidad, may pamayanan na sumusuporta sa kanila at gumagabay sa kanila. Kami po sa Philippine Jesuit Prison Service, marami rin po kaming mga volunteers na pumapasok sa loob ng kulungan na bahagi po ng iba't iba naming programa. At iyon po ang pakay namin na sumuporta, gumabay, at umalalay sa mga kapatid nating nasa kulungan para pagdating mo po nila sa laya, mayroon na po silang direksyon na matatahak sa pagbabagong buhay. Hindi na po sila, kasi ang pinakamalungkot po at masaklap
yung lumaya, ngunit babalik din no, sa dati nilang pagkakamali at marami rin ang mga bumabalik sa kulungan kahit sila ay lumaya na, yung mga recidivists, no? Ibig sabihin po hindi naging lubos yung reformation sa loob. Kaya po napakahalaga na may mga ganitong klase tayong programa at tulong-tulong ang komunidad, no, ang lipunan. Dahil bahagi tayo Isipin natin, madalas ang tingin natin sa mga nasa loob ng kulungan, sila ay dapat itapon, no? Sila ay dapat parusahan. Ngunit dapat din nating isipin, bahagi sila ng ating komunidad at kung hindi sila magbago, patuloy silang magiging risk, no? Patuloy silang magiging panganib sa ating lipunan. At hindi rin natin, kumbaga responsibilidad din natin, no? Na siguraduhin na maging maayos ang kanilang buhay upang mas maging mabunga, mas maging payapa ang ating mga communities, ang ating mga pamayanan. Father Bock, nabanggit niyo po kanina na merong mga, tama po ba yung term recidivist, yung baga na babalik sa kulungan after nilang makalaya. Speaking of that po, doon naman po tayo sa success story dito sa inyong coffee cart project. Meron po ba tayong natulungan ng successful na reformation? Pwede po, although alam natin, meron po tayong confidentiality and we respect that po, pero sa abot ng makakaya na pwedeng ma-share, pwedeng i-filter na lang po yung mga hindi pwedeng i-share. Pwede po ba kayong mag-share sa amin ng success story? Alam mo, kung nalaman ko lang, isasama ko yung iba sa kanila dahil gusto namang magbahagi ng mga ito. Naku, Pero alam next niyo time po. Naku, dapat see you sa next kanila time mo, manggaling. Father Bock. Opo. Pero alam niyo po, yung isa sa mga tumatak sa akin, nagbahagi siya na noong nagsisimula itong programa namin, nahihiya siyang humarap sa tao. Siya, no? Opo. Kasi ayaw niyang mamukaan. Ayaw niyang makita Opo. siya ng tao. Ayaw niyang makilala. Pero nung nakita niya na sa paggawa niya ng kape, tapos yung pagbigay niya ng kape na na-appreciate at pinapahalagahan yung gawa niya at natutuwa yung mga tao sa ginagawa niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob. At ngayon, ang sabi niya, Father, hindi na ako nahihiyang humarap sa tao. At proud ako na kahit simple lang, kahit itong kape lang na ito yung naibibigay ko sa kanila, alam kong napapagaan ko, napapaganda ko, napapasaya ko ang buhay nila. So isa po yun sa mga kwento talaga na parang talagang nakakataba ng puso. At yung isa naman, sabi niya, Father, for the first time, proud na rin sa akin ang aking pamilya. Aww. Kasi nga, marami sa kanila, dahil sa nagawa nilang mali, nagkaroon din ng lamat yung mga relasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba nga po, hindi po sila nakakauwi kaagad sa kanilang mga pamilya dahil yung iba ay tinakwil na, kinakahiya na ng kanilang mga pamilya. Kaya mahalaga na meron din silang pagkakataon na mapatunayan muli nila yung sarili nila to prove themselves again. And itong mga ganitong klaseng pagkakataon po, binibigyan natin sila ng pamamaraan na mapatunayan yung kanilang mga sarili. Ayun, nakakatuwa naman po yun, no? Parang naibalik po natin sa kanila yung kanilang dignity, ano? At na-empower natin sila na kahit ganoon man po ang nangyari sa kanilang past life, ay talagang may pagkakataon, may pag-asa para sila po ay, yung sabi nyo nga kanina, maging mabunga pa ang kanilang buhay, no? Sa susunod na kabanata, no? Parang the next chapter of their lives. Father Bock, ito naman po, speaking of purpose na rin, ano? Saan po ba napupunta yung kita ng Espresso Coffee? Since parang advocacy rin po ito Father Bock. Yes po. Actually po talaga, this is an advocacy project more than a livelihood project. Ang gusto nga po natin, mas dumami pa yung maging bahagi ng programa. So, ang kinikita po natin sa pagbebenta po natin ng kape ay bumabalik dun sa programa. Ayun. Yung sa ating Reformation and Reintegration Program. Ngayon po, meron po kaming ang tawag po namin balaya.
Okay. Di ba po ang Bisaya sa bahay sa isang tahanan ay balay, no? At yung laya is kalayaan. So it is a Yes. house of freedom. Oh. So ito po yung Reintegration and Formation House po namin. Currently, meron po kaming 8 residents doon. Sila po ay mga bagong laya. At doon po namin naisasagawa yung mga formation activities po namin sa kanila. Meron po kaming mga resource persons, mga psychologists, counselors, mga career experts, no, iba't ibang fields na tumutulong para mag-conduct po ng mga training sessions para sa ating mga PRLs. So, malaking gastos po to be able to run the program. Yes. Pero ang nakakatuwa po, ang dami pong sumusuporta at ang dami rin po talaga yung naniniwala sa kahalagahan ng ganitong klaseng programa. Ayun. Dahil nabanggit nyo na rin po yan. Ayun, ang tanong kasi namin, paano po masusustain yung project at sino po ba yung pwedeng makatulong dito? Father Bock, paano po natin susuportahan ang Expresso Project? Alam niyo po, it takes a community. Naniniwala po kami doon na talagang simbahan, ang lipunan, ang private sector, ang ating pamahalaan na magsama-sama para magkaroon ng talagang panibagong buhay ang mga kapatid nating bagong laya. At sa amin, sa Philippine Jesuit Prison Service, patuloy ho kaming tumatanggap ng suporta, kahit financial or Yes. inyong oras, panahon para mag-volunteer. Pumunta lamang po kayo sa aming website, yung aming Philippine Jesuit Prison Service website, PJPS, www.pjps.org.ph. Or sa Facebook din po, nandun din po kami. Search nyo lang din po, Philippine Jesuit Prison Service. Ayun. Father Bock, let's take this opportunity na rin po sa mga gustong mag-donate. Paano po ba sila makakatulong para po, ayun, makatulong din naman pong masustain itong napakagandang project na ito? Opo, sa mga mabubuting loob po na naniniwala at gusto pong tumulong, maglaan ng suporta, tumungo lamang po kayo sa aming Facebook page, sa Philippine Jesuit Prison Service Foundation. Mag-message po kayo roon at sasagutin po namin kayo. Hindi po sa laki o sa liit ng tulong, kahit po panalangin, kahit po yung pagpapalaganap ng kwento ng advokasya ay malaking bagay na po. Yung ating paninindigan na ang bawat tao may kakayahang magbago. Kasi sa tingin ko ito rin naman ang karanasan natin sa ating Panginoong Diyos. Na kahit tayo nagkakasala, nagkakamali, tinatanggap niya pa rin tayo, pinapatawad at binibigyan ng panibagong pagkakataon. At sana maging daluyan tayo ng ganong klaseng biyaya sa ating kapwa. Sana maging daluyan tayo ng ganyang biyaya sa kapwa. Napakagandang mensahe. Ano po? No, Father Bock, ayun, sige, we're running out of material time. Meron pa po ba kayong mensahe, mga final message na gusto pong iparating sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas World Service? Di ba po ang tawag po doon sa aming proyekto ay Expresso, no? Yes. Kape. Ang kape po nagbibigay ng lakas, nagpapabigay ng buhay sa atin, gumigising sa atin. And sa tingin ko po, ganong klaseng mga mamamayan dapat tayong lahat, no? Gising at mulat sa problema ng lipunan, ngunit kumikilos at tumutugon sa pangangailangan, lalong-lalo na ng mga kapatid nating nasa laylayan. Kasama na po doon ang mga kapatid natin sa bilangguan at ang mga bagong laya. Kaya po, patuloy po tayong makisangkot sa iba't ibang mga usapin at mag-ambag, no, kung ano man ang makakaya natin para maging solusyon tayong lahat, maging bahagi lahat tayo ng solusyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father Bock, sa inyong oras. Sa uulitin po, naku, nag-enjoy po ako sa usapan natin. At, Sa susunod po, may pakape na po ako. Naku, thank you po. Welcome po yan dito sa mga mahilig mag-coffee dito. Ayan. And also, gusto ko rin, dami ko pa sanang gustong itanong, lalo na po doon sa part ng, kasi meron din po akong program, pinlag na rin, yung Warm Heart, yung ating Mental Health Awareness and Education Program, yung patungkol naman po sa psychosocial na Yes. aspect nung
maganda rin pag-usapan yun. Di bale, imbitahin ko kayo ulit and siguro po. yung testimonial ng inyong isa sa Expresso. Ayun, maraming salamat. Baka meron na po kayong iba pang appointment. Thank you so much sa oras po ninyo, Salamat Father po. Bok. Thank you. God bless you. God bless po. Ayun si Father Bok po, Father Erwin Bok Arandia, chaplain po, information head po ng Philippine Jesuit Prison Service, at napag-usapan po natin itong kanilang proyekto o programa para po sa reformation and reintegration po ng mga dating preso o bagong laya, itong Expresso Coffee Cart Project. Naku, kung gusto nyo po silang tulungan para po marami pa po tayong mabigyan ng pagkakataon o pag-asa ng mga persons deprived of liberty dati na ngayon ay persons restored to liberty na, makipag-ugnayan lang po kayo sa website o kaya sa Facebook page po ng Philippine Jesuit Prison Service. Ayan. Bago po tayo magpaalam, naku, eto, mag-shoutout muna tayo. Meron po tayong nanonood dito, si Miss Lane Solyak. Good morning po, sabi niya. Yan. Good morning din po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok sa usap-usapan. Sana po ay palagi niyo po panoorin at pakinggan ang aming mga pinag-uusapan dito sa usap-usapan. Naway meron po kayo napulot ng mga aral at impormasyon na makatutulong po sa inyong pagpapaunlad sa buhay. Ayan. Hindi ko na po maisa-isa ito ang ating mga likers and itong mga nag-react. Syempre, meron pa po tayong isang tagapanood na kasi tatay ko yata ito. Hello po! Okay, ayan. Naku, wala na po tayong oras. Kaya naman, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa produksyon. Syempre po sa aking mga co-producers dito, si Erwin Peñano at si Jerome Toledo sa production side. At si Sir Milo Jonella, syempre ating Master Control, at ang bagong-bago po nakasama ng Team Usap-Usapan ay si Justine Osais. Tama ba ang aking pronunciation? Yun, Osais. Osias, ayun. Justin Osias. Nako, baka pagalitan ako nito. Mali pa ang Osias. Ayan. Siya po sa ating Wirecast. Ayan. Siya na po ang lagi nating kasama para po maging katuwang sa produksyon po ng pagsasahimpapawid ng usap-usapan. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Hanggang sa susunod po na episode ng ating palatuntunan. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.